Kapag ba may mga nangyayari sa buhay mo, kapatid, na hindi mo maintindihan, natatanong mo ba o nasasabi mo kay Lord na, Lord, bakit man po ganito? Tama pa po ba yung mga nangyayari sa buhay ko? Kapatid, pause ka muna. Because God wants to remind you that He is always righteous, always near, always listening, and always faithful. Pakinggan mo ang mensahe na to, kapatid. Matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip ang masagana niyang awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa kanya ay tapat at totoo. Bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa kanya, kanyang tinutugon. At kung nagigipit, hinahango sila. Yung umiibig sa kanya ng lubos ay iniingatan, ngunit ang masamay wawasakin niya't walang mabubuhay. Aking pupurihin ng Diyos na si Yahweh habang nabubuhay. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpupuri, magpakailanman. Grabe, napakadaming mensahe, realization, and revelation sa mga verse na to. Kaya naman isa-isahin natin, kapatid. Unahin natin yung verse 17 na sabi dito, matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip ang masagana niyang awa. Ibig sabihin dito, kapatid, God never acts outside His righteousness. God never makes mistakes and God never stops showing mercy. Kaya kapatid, kung may mga nangyayari sa buhay mo, yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon, hindi po aksidente yan. Hindi rin po bugso ng kapalaran, hindi rin random lang. God allows things according to His righteous ways and merciful heart. Sabi naman, sa verse 18, sabi dito, siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Kaya hindi ka kailanman nag-iisa, kapatid. At hindi mo kailangang sumigaw para marinig ka niya o mapansin ka niya. Because He is near to those who call on Him in truth. Yung tapat, yung totoo. Pero ang tanong, totoo ba ang pagtawag mo sa Kanya? Totoo ba? At tapat ang pagtawag mo sa Kanya? O baka naman pag may problema ka lang, pag may kailangan ka lang. Kapatid, ang totoong pagtawag sa Panginoon ay hindi po every other day or once a week, once a month. Hindi kung kailan ka lang may problema, kundi every day. Sa anumang oras, sa lahat ng sitwasyon mo sa buhay mo. Dapat tumatawag ka ng buong may katapatan at buong pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. Sabi naman sa verse 19, bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon. At kung nagigipit, hinahango sila. Kung may takot ka sa Panginoon, kapatid, hindi yung takot na literal o yung alam natin, kundi takot na ang ibig sabihin ay respeto, pagsunod at pagmamahal. Pakikinggan ka niya. Pagkakaloob niya ang bawat pangangailangan mo. Minsan nga po, di ba, may mga dumadating pa sa buhay natin, hindi pa natin hinihiling pero binibigay na niya dahil alam ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan natin. Alam niya ang nilalaman ng puso natin. Pero kung may mga dinadalangin ka, na paulit-ulit na hindi pa rin binibigay ng Panginoon magpasa hanggang ngayon, huwag kang mag-alala, kapatid. Pinapakinggan ka niya. Magtiwala ka lang because His timing is always perfect. At sa verse 20 naman, ang sabi dito, yaong umiibig sa Kanya ng lubos ay iniingatan, ngunit ang masamay wawasakin niya at walang mabubuhay. Two groups of people. Those who love God, protected sila with the Holy Spirit. And those who reject God, hiwalay po sila sa Kanya. Kaya kapatid, stay in God's love. Stay in obedience. Stay under His covering. Because His protection is not automatic, kapatid. It always through relationship. Kaya huwag mo pong hayaan na mawala ang relasyon at connection mo sa Panginoon. Bagkus, mas lalo mo pa itong patibayin at palakasin. At ang sabi sa last verse, aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh habang nabubuhay. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpupuri, magpakailanman. David ends chapter na may pagpupuri at hindi po reklamo or complain. Gratitude, not entitlement. Worship, not worry. Because when you see who God really is, na matuwid, na dakila, laging nandyan para sa atin, laging nakikinig, laging nagpo-provide ng lahat ng para sa atin, nagpo-protekta sa atin, wala kang ibang gagawin, kundi ang purihin siya at luwalhatiin. Kapatid, always remember that God is righteous in all His ways. He is close to you when you call. He hears your cries. He protects those who love Him, and He deserves your praise. So instead of doubting God, draw near to Him. Instead of questioning His plan, trust His heart. And instead of complaining, choose to worship. Because the Lord is good, righteous, and faithful. He never changed. Lord,
is the same yesterday, today, and forever. Amen?